Oh, ito yung high-tech, oh. No, yan, may mga, yan, oh, NBI. Oh, ano yan? Naghugas kamay ngayon ang Palacio de Polvoron tungkol sa kapalpakan nila kagabi diyan sa Senado. Hindi umubra ang mga planong assassination laban po dito sa mga senador. Iyan po mismo ay pahayag ni Senator Amy Marcos. Sabay-sabay po na naghugas kamay si John Vic Remulla, si Matibag at ang kanilang amo na si Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ito pwedeng may tanggi dahil hindi po nagsisinungaling ang mga video na kumakalat po ngayon sa social media. May NBI agent po na nahuli, naiwan, no? Yung kanyang bag dyan sa Senado kaya nadakip. At bukod po riyan, marami rin pong mga video footage na kumakalat na labas-pasok sa JSIS ang mga NBI agent sakay ng mga van. At ito naman, nagtrending rin po ang video ni Attorney Torion. Nakitang-kita po, nagpa-flashlight ang NBI. At yung pinaka-trending ay yung nagbabarina na mga NBI agent dyan sa GSIS kung saan nandoon naman po yung emergency exit ng Senado. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung presko ni John Vic Remulla at ni Senator Alan Peter Cayetano para mag-guided po tayo sa ating usapin ngayong araw. Narito po. Kasama ko na mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ano mangyari. Ang chronology reveals at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We've instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. I mean, we made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. What's the motive? First and foremost, we thank God that everyone is safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Remulla, who personally came here. Chief Ken Peter Lapis is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng EMT just to make sure na yung investigation natin with NBI that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil you don't do that. But after
few minutes, may paputok na naman, then we smelled, and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact, and then tumawag yung usaan na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, that we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, Sec. Remulla, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado, the building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media. No? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo mag-infiltrate until we get to the bottom of this. No? So the OSAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No? I'll be here and we'll brief you further. No? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, we still have to determine through CCTV footage kung sino po ilan talaga sila. Opo. So, we cannot answer that with any details. Paano po nakapasok? Paano po nakapasok? Sir, USAA yung una nagpaputok warning shot. Warning shot, sa gave a warning shot, Sorry. and their retreat, they started firing in the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages. We'll stop at the word. Okay, so ayan ha, itinanggi ni John Vic Remulla na may kinalaman sila dyan dahil ang instruction daw ni BBM, hindi daw aristuhin si Bato. Pero bakit na nagkaroon ng kaguluhan dyan? Hindi ba ho sila nagkaintindihan sa instruction ni Bongbong Marcos? At ang nakapagtataka dyan, sabi ni Senator Cayetano, yung mga ibang senador, nakatanggap ng impormasyon na merong mangyayaring kaguluhan kaya dapat kayo ay magsialisa na. Yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, yung 13, hindi po nagsialisan, yung majority ngayon, dahil nga doon sa impeachment ni Inday Sara, articles of impeachment, ay nire-receive nila. So pag tiningnan po natin, may alam itong mga minority. Grupo ni Itbulaga, anak ng kamote. At saka doon naman sa sinabi ni John Vic na unang nagpaputok ang USA, siyempre depensa yun eh. Dahil nga may pumapasok sa loob po ng kanilang compound. Mantakin mo doon pa sa exit. Katabi lang po kasi yan ng GSIS at ang Senado. So parang may partition lang yung pagitan yan. At doon po bumubuting-ting yung mga NBI. Mamaya, ipapakita po natin yung video. Tuloy lang natin ng konti. Dapat the word suspect kasi related namin yun. Meron ng conclusion na rin yung iba. But there- But Initially- we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nila kung sino sila. Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir? Will not confirm. No questions, sir. No, Stop it's okay tayo. questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want that there's a presumption of regularity na hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us na magiging independent at no holds barred yung investigation. Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir? Please do not ask questions that are leading. Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, Do SecDong. not ask questions that are How about leading. Sen Bato? Please do not ask Senator questions. Bato de la Rosa, how is he, sir? Bibigyan na lang sila ng details. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building.
He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He's with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant for us to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay? Please. What's the walang motive pa, sir, We kay cannot, Nikita? you cannot ask questions of any detail because we cannot start answers with that. Even kung paano po nakapasok, We do sir? not know either. We have to Kung review nasa na the sila. CCTV. Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala There umabol. was a protection ng number one side. One reason we cannot tell you, ongoing pa. Tapos di mo Ongoing naman pa. There's two buildings. So it's ongoing and we don't have to also, what we call this, telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And USA is there. The PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL. But the Senate is safe. Sir, wala pa sir. Kahit isa We are sir. Senate is safe, sweeping sir? all the floors. We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here. May pasok po ang Senado bukas? So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. We have FB Live, sir. Yes. We have FB Live. Kung meron kayong videos, please submit it to those for our investigation. Sir, Okay, so ang malinaw po dyan ay hindi pa ho nila tinukoy kung NBI ba ang nasa likod ng kaguluhan at mga nagbabarina doon sa GSIS para hindi ho sila mapaso sa kanilang statement. Pero, putangin na, sigurado na po tayo dyan na NBI may pakana dyan. O narito, tingnan mo, bakit po ang NBI ay bigla hong nagtawag ng media para magpa-interview, para itanggi ho yung mga kasinungalingan po nila. Narito po, GMA 7. Tinawag nila. Narito, pakinggan natin. Ganyan po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco ano ba talaga nangyayari doon sa Senado. Pati itong mga senador natin, hindi rin nila alam, no? Nag-Facebook Live sila, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please, shed light, no? Sa Well, mga- unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako, nasabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako kayo sa inyo pong reporters dyan, konsulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Wala daw tao, anak ng kagwang. Oh. So, malinaw po yun, establish natin na walang taga-NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina nung tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan. Andan dito, inuutosan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Putang inang NBI director na to. Walang advance information kung anong nangyayari ngayon sa Senado? Wala akong naibigay sa inyong information whatsoever? Wala po, dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang sergeant at arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Ang mami na may nagbabarina. Ay, Emil, magandang gabi. Senator Alan Peter Cayetano, Director, kumangkas daw yung mga ahente ng NBI sa mga sasakyan ng media at nagpanggap ng mga mamamahayan para mag-penetrate ang Senate building.
Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, ang tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction yan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at ang sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yon, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Director Matibag, tungkol sa, Director Matibag, sir, tungkol sa video na pinost ni Senate President Alan Peter Cayetano, nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kami at nag-responde dyan si Chief PNP ng Tate, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. At si DOJ nanawagan siya. Opo. Secretary Bida, malamang sa inyo rin sa NBI. Kayo po ba si Balak o tutulak din kayo patungkol Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Direkta, may narinig po kaming mga puto. Ayan po, todo tanggi na po dito si Matibag. Putangin na, si Loren Ligarda daw tumawag sa kanya. Alam ko si Pia Cayetano eh. Tumawag eh, nagkwento nga si Pia kagabi, tinawagan ka, tagalit ka pa, bakit daw pasigaw si Pia Cayetano? Wala na, sabog rin to si Matibag. At ito sinabi niya dyan, wala daw silang pinapadala na NBI agent, no? Kahit alam naman natin, maraming NBI agent. Nagpa-interview muli siya sa Net 25. Anak ng kagwang magkaiba yung kanyang statement at umamin siya na mayroon pinadala silang NBI agent dyan sa GSIS. O, narito pakinggan natin, anak ng kamuting mga sinungaling na to. Okay, good evening, sir. Sir, direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang usaang nagbabantay dyan, may 2 guards, may security, at sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata kapanipaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga. Pero po kaming planning, buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga official po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning po. Linawin dito natin na meron kayong pinadala doon, GSIS. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents na pinadala. Upon the request po, paano po yun, ni GM Wick Biloso, may letter nga po yan na pinadala sa amin, para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS. Ito po yung 4 to 6 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, pinasa ko lang po yung instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond doon sa letter po na pinadala po ni GM Wick Biloso po. Para saan doon po yung presence ng kanilang request? Para ano raw yung Mag-ano lang po, mag-clearing lang, ituro lang po. Kasi meron doon pong mga exit points and entry points na gusto nila masara. Tsaka ma-check din po, umakyat sila doon sa may helipad na gusto nila po, wala muna mag-access po. Ano Ganun po po yan. natin kay Okay, huli ka, Matibag, no? Inamin niya na nagpadala siya ng mga NBI agents dyan sa GSIS. Tandaan po natin ang GSIS building, katabi lang po yan ng Senado. So ano ang ginawa daw ng mga NBI dyan? Para daw i-secure ang GSIS. Bakit i-secure? At yung mga exit point daw isi-secure. Anong isi-secure? Pinagbabari na nga ho ninyo, pinagbubutas nga ho ninyo eh. Ayan na po ang maliwanag. Pero, ang sabi niya, 4 to 6. 4 to 6 daw na, na NBI, hindi 4 to 6 Matibag. Yan ang tayo eh. Ban-ban yung pumunta doon. Mamaya, ipakita po natin yung mga video. Pakinggan po muna natin yung amo nilang sinungaling din para makumpleto po natin yung ating pinag-uusapan na itinanggi po nila yung naghugas kamay yung nangyayari dyan sa
Senate Sids kagabi. Ito yung amo nila. Oh. Huli rin po yung amo nila dito. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Doon sila alam mo, para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Wala na, huli na. Huli na po si Bongbong Marcos dito. Anong sabi niya? Nung lumabas di umano nung 4:00 ang utos ng Supreme Court, ang sabi niya kay Matibag, umalis kayo dyan. So inutusan niya talaga si Matibag, kagahapon, ang instruction niya ay arestuhin si Senator Bato. Pero bakit sinasabi nila na walang utos na arestuhin? At bakit sinabi nila wala po silang pinadeploy na NBI dyan sa Senado? Nag-deploy kayo, Nyor, anak ng kamote. Nag-deploy kayo ng maaga, napasok lang kayo sa Korte Suprema. Ang sinabi ho ninyo, back off tayo. Kaso nga lang, hindi nyo sinabi lahat na magsialisan kayo mga NBI. Si Matibag lang ang umalis. So yung operatiba ng NBI sa GSI is tuloy-tuloy. Anak ng kamote naman talaga eh. So huli na naman. O paano to, Nyor? Ikaw daw nag-utos. Sabi ng kapatid mong si Amy Marcos, sabi ni Bongbong, wala akong inuutos eh. Pero huli siya sa bibig niya. Ang sabi naman ng kapatid niya, si BBM ang nag-uutos. O, narito, pakinggan natin yung kapatid niyang nanginginig din eh. Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan. Kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakit eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito. Dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas, ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba?
andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't hindi na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ayan na po, na-establish na po natin yung assassination sa Senado. Arestuin daw si Bato kahit maraming madamay, kahit may mamatay. Arrest Bato at all costs. Sino nag-utos? Si Bungit. Ayan na. Magkapatid na ngayon ang nagbabanggaan, no? Tagal naman din sila nagbanggaan, eh. O hito naman ho, paano to Matibag at Bongbong Marcos, sinabi ho ninyo, wala kayong NBI na dineploy dyan. Wala kayong inutos na NBI. Pero ito, may nahuli po ang Senado na NBI agent. O, putang ina eh. Binalikan kasi yung bag eh, kaya nahuli, anak ng kamote. Pakinggan natin muli. Si Mangga. Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. O ayan, kamalas-malas ni Matibag dito eh. Yung agent niya ay naiwan yung tactical bag. Binalikan pa, anak ng kamote. Di bulilyaso lalo ngayon. O, paano na to ngayon? Attorney, sino yung attorney na yun na puta nag-utos daw sa kanila, yun yata yung leader. Pero hito naman po yung asawa ng agent na nabulilyaso. O, pumunta dyan sa Senado, patay tayo diya. O. Nagulat po, naiyak po ako. Emosyonal ang nagpakilalang asawa ng isang volunteer ng National Bureau of Investigation na naaresto umano kagabi matapos ang nangyaring gulo sa Senado. Pasado alas 12:30 na madaling araw siya dumating, kasama ang kanilang abogado. Nalaman daw nila na naaresto umano ang 44 anyos sa volunteer ng NBI mula sa kanyang katrabaho. Tinawagan po ako nung kasama niya pong volunteer din po na yun nga po, inaresto daw po siya. Nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli. Sa impormasyon namang ibinahagi ng asawa at abogado, mahigit 5 taon na raw nagtatrabaho bilang volunteer sa NBI ang umano'y inaresto. Nang tanungin kung ano ang trabaho ng isang volunteer. Any kind po, lahat po. Driver po, basta kung pinapagawa sa kanya. Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI. Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon. When we say volunteer dahil? Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga. Nakipag-usap sila sa mga security guard.
Matapos sa mahigit 20 minuto, bigo sila makapasok kaya nagpa siyang umalis muna. Ang feedback po namin mula sa security guard is they already coordinated with the Sergeant at Arms daw and wala daw info whether or not may nakadetain dun sa custody ng Senate. So they cannot confirm at this point, or they did not deny if may naka-detain. Unfortunately, they denied us entrance and we cannot force our way, of course, within the Senate premises. Ngayon ko lang nalaman na meron palang NBI volunteer na sa rank and file, hindi empleyado. Tapos lahat ng inuutos ng NBI ay gagawin. Putang ina. Palusot pa kayo, hinayo pa kayo. Walang volunteer sa NBI. Lahat yan mga empleyado, lahat yan mga agent. May mga bayad yan galing sa kaban ng bayan, galing sa mga taxpayer. Kayo naman huli na kayo, dumidinay pa kayo. O paano ito, Milvin Matibag at Bongbong Marcos, John Vic Remulla, may nahuli ng NBI. Itanggi nyo pa kaya ito? O hito naman, panoorin natin yung mga nagbabarina ng mga NBI dyan sa GSIS. Itatanggi pa rin ho ba ninyo ito? Putang ina, managot kayo sa batas. O narito po yung mga nagbabarinang personal ng NBI. O, ayan na. GSIS po yan, ha? Ayan na, binabarina na ng mga hinayupak. Daming barina, dalawa, tatlo pa nga. Hawak nila. Binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon, magdi-deploy sila lahat. Sino ba kayo nakapag-deploy na? Para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may setting kasi nandito yung Parang langgam yung action nila. Bida. Pero napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBS. Sige. Okay. Oy, magdi-deploy daw lahat kasama mga NBI, Sipa mga tama. Hindi na nila manan. Bakit man nag-interview? Yan mo na, ibaan mo na isang ibaan mo na, nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibaan mo na. Ibaan mo na, sige na ulit. Sige. Baon mo na daw. Ayan na, ha? Sisirain na po yung pinto dyan. Yan po yung sinisira nila. Emergency exit po yan sa Senado. Taka na matibag, sabi nyo, aayusin. Sinisira nyo. Binabarina, anak nakamuti itong mga to. Ayan, isa, dalawa. Meron pang high-tech dyan na barina, gagamitin nila. Ito yung high-tech, No, yan, may mga... Yan, NBI. Ano yan? Ano yung pumasok doon matibag habang nagbabarina? Hindi yan NBI? Ayan, damit kitang-kita, Ayan, tingnan nyo po, may NBI. Sabihin niyo po, hindi itong mga NBI. Taka na, high-tech itong barina, gumastos pa sila. Sinira na nila. Yan, NBI, taka na, cameraman, NBI din. Sila sir, mayroon control. Marami nag-cellphone, nakala dito tayo papasok. Kasi baka nginig ko, baka dito lang yung mga bigyan. Baka kung lugar na to. Kasi maliwanag Sir, temporary board, ilalak namin. Baka anything Ay, na narinig ko kanina. Ayan, yung likod dyan ay Senado. Bakit yung binabarina yan? I-emergency exit nga ho yan ng Senado. Dahil dyan kayo papasok mga hunghang. Huli na kayo, bungit dito. So tapos sasabihin ninyo, walang NBI.
Putakin, anong pinanggagawa nila dyan? O, ito pa, Matibag, para makita ho natin yung kasinungalingan ho mo ninyo, yung sinasabi mong walang NBI. O, narito po yung kuha naman ni Atty. Torion. O, narito. Ayan o, NBI nagpa-flashlight. Putakin. Ano sasabihin niyo, walang NBI yan o? O, panoorin natin. Ayan, oh, may mga flashlight pa, oh. Naka-uniform NBI pa, oh. Hindi lang masyado, oh. Clear, no? Ayan. Try ko sa Instagram. Kakashare ko lang. Okay. Ngayon, sasabihin mo, Bongbong Marcos at Matibag, na walang NBI kayong dineploy dyan. O sino yung mga yan? Sabi 4 to 6 daw yung dineploy. Ang dami naman nun. Anak ng kamuti. O ito. Ito yung patunay na hindi po 4 to 6 po yung dineploy na NBI dyan sa GSIS na sabi ni Matibag, inaayos lang daw yung mga exit, mga entrance. Ulol, sinisira nyo para dun papasok yung mga operatiba ninyo. Narito naman, panoorin natin ang video ito. Ito po yung Senate entrance. Itong katabi ay GSIS. Yan. Dito lang po sa katabi na to makikita natin. Kasi itong katabi ay GSIS, hindi na to jurisdiction ng Senate. Nandito sa gate na to itong mga operatiba ng National Bureau of Investigation kung saan ay nakaantabay nga sila dito sa tabi ng Senado. Yan. Sabihin mo, Matibag, na 4 to 6 yung dineploy ninyo. Tangin, ang dami niyan. Diyan sa GSIS, sasabihin mo 4 to 6. Tangin, ang sinungaling tong si Matibag talaga, no? Palpak ka, Matibag. Kaya magdasal lang kayo na ma-impeach si Inday Sara, kasi kung hindi ma-impeach, lahat kayo walis, oh. Putangin na, ang dami ng mga yan. Sabihin mo 4 to 6 na, na pinadala, hindi, oh. Marami po ito. O, sabi nga doon sa video, para daw mga langgam, nagsidatingan daw, mga NBI eh. Ito sa GSIS yan, ha. Tuloy natin. Ayan po sila. Mga naka full battered gear sila, mga naka bulletproof vest. Nandito mismo ngayon sa may gilid ng GSIS. Para nagmi-meeting na sila ngayon dyan. Pero sabi nga nitong si Office of the Senate, Sergeant at Arms, retired General Mao Plasca, ay kung wala silang may papakitang warrant mula sa ating korte, no, sa Philippine Court, ay hindi nila nakakalain si Senator De La Rosa dahil nasa kustodiya nga siya ng Senado at nasa Senate Protective Custody. Okay. So ito, alam ito ng Sergeant at Arms, no, na mayroong talagang mga NBI. So, kitang-kita nila, katabi lang. So malamang ito po yung mga lumusob, no? Sila po yung grupo na nagbabarina naman doon sa exit ng Senado na putangin na, partition lang naman yan eh, Senado at GSIS. Kasi yung Senado, building man yan ng GSIS, so nagrenta lang ang Senate dyan sa GSIS. So doon pumasok ang operatiba ni Bongbong Marcos at Matibag. 4 to 6 daw ha, pero ang dami. O ito pa. Panoorin po ninyo, putang ina, sobrang sinungaling itong hinayupak ng gobyerno ni Bangag. Napakadami na van na pumapasok. O, 4 to 6 ba, Matibag? O yan, may pumasok po yan sa GSIS. May escort pa na kapulisan, isang van. O isa. Ilan na yon? 16-seater yon. Dalawa, yan. Ilan yon? 22 pa, 16, 30 plus, 40, 50 na. Ito pa. O, ang dami ninyo. Mga 60 kayo. O siguro more or less naka 50 to 60 na NBI agent ang idineploy ni Matibag ng gabing yon, kagabi. Pero ang sabi ni Bungik, wala daw silang dinideploy. Pero ito, GSIS yan. Nakita nyo yung gate na yan, nakalagay GSIS. Diyan pumasok yung mga operatiba at mayroon pang nakatambay na van. 16-seater man ang mga yan. Yan ni NBI, putang ina, mga 50. 50 plus na NBI agent ang gustong manggulo dyan sa Senado. Saan dadaan? Sa emergency exit ng Senate. Nandoon sa building ng GSIS, nagbabarina ang mga animal. O, tingnan mo.
i-play natin yung pagbabari na ulit nila. Pero background lang, kwento-kwento tayo para meron kayong maaninag. Yung kasinungalingan nila ngayon, nabibisto na ho. Kasi, ayan ano po yung ginagawa ho nila ninyo dyan? Naglalaro kayo ng jackstone. Ayan inaayos daw nila yung mga exit point. Hindi nyo inaayos, sinisira ho ninyo. Yan ay paglabag sa saligang batas. Kasong kriminal po ang inyong kakaharapin dyan. Bakit nyo sinisira yung exit ng ng Senado? O kasama po yung mga NBI agent yung tumatati. Ang tanong yung taong ito, sino po yung tinatawagan niya, Si ano ba, yung pinakabus ba ng operasyon ng operatiba? Na dineploy dyan sa Senado? Lahat dapat ng mga taong ito, lalo na itong animal na, yan, nagtawag-tawag na yan, dapat ipatawag yan sa Senado. At tanungin, ang dami ninyo, bakit yung sinisira ninyo ang pinto, yan po ay exit ng Senado. At meron pang mga NBI na nagsidatingan, mga armado pa. So pag nasira dyan papasok, malamang, ang mga ahente ng NBI na tauhan ni Matibag at ni Bangag. Ready to fight ng mga NBI Takina, sir, sino ka man, sir? Lumutang ka na, sir, makukulong ka, sir. Makakasuhan kayo, sir. Sumunod kayo sa illegal na utos, puta, makukulong kayong lahat dyan. Turo-turo ninyo dyan, sir. Ayan, dapat ito. Sana nakarating ang bidyong ito sa Senado. Malamang nakarating na ho. At kita naman yung mga mukha na yan. Putang, pagkakasuhan kayo. Gusto nyong kumita, gusto nyong magkamkam ng mali-malitang pera, pero mabibilanggo kayong lahat dito. So, bistado po ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos, Matibag, dahil may mga video, buti na lang, may mga social media na ngayon, may mga vlogger na kahit gaano ka pagsisinungaling ni Bongbong, tingnan mo, tingnan nyo dito, merong NBI papasok dyan, may NBI, ayan kitang-kita man, sir, ang bulletproof mo, sir. NBI ready to fight ang grupo ni Matibag. Ngayon, ano po kaya ang isasagot dito ni Matibag na kasinungalingan at ni Bongbong Marcos kahit may mga ebidensya na po na kumakalat sa social media na may dineploy sila na NBI, mga more or less 50 to 60 NBI agents dyan sa Senado para manggulo, para magkaroon ng tinatawag na Senate siege. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi arti
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.